لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd, mga kababayan, mga minamahal kong kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako'y nalulugod at nagagalak na makadaw palad kayo ngayong umaga dahil lamang sa pananampalatayang Islam. Ang Islam, ito ang pinakadakilang ugnayan natin sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya hanggang ngayon, nag-aanyaya pa rin kami sa inyo na magsaliksik ng kaalaman hanggang sa maging tuluyan na nabuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong mga puso upang maging makapatid namin kayo sa pananampalatayang Islam hanggang sa abutan natin ang kamatayan at makasama namin kayo sa paraiso na ipinangako ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa Islam, iba't ibang uri ang mga tao na himayakap at tinanggap nila ang pananampalatayang Islam dahil sa hindi sila mapagmalaki at sila ay may mga kusang loob at sila ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Ngayong umaga, pakinggan natin ang isang doktor. Isang doktor na yumakap kung paano niya natagpuan at iyakap ang pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rayman. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa mga kapatid natin mga Muslim, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Allah dahil binigyan ko tayo ng oras ngayon upang ibahagi ang aking pagbabalik Islam. Nung ako po ay Kristiyano pa lamang, isa po akong isang katekista sa simbahan. Nangangaral po ako ng Biblia sa mga bata tuwing Sunday. Bilang katekista, tuturuan po namin sila paano magdasal, sumamba kay Jesus. Alhamdulillah, pag-isayin natin ang kwento. Nung napunta po ako sa Saudi, nagtrabaho po ako dito, nabalitaan ko ang mga Muslim kung paano sila magsala, kung paano sila sumamba kay Allah. Alhamdulillah, pinaliwanag sa akin ng mga kapatid natin mga Muslim kung ano ang Islam at sino ang sinasamba nila. At sa aking pag-aaral at pagtatanong, tinanong nila sa akin kung paano daw o sino ang sinasambahan ng mga Kristiyano. Sabi ko ay si Jesus. Sabi nila, sino ang sinasamba ni Jesus? Ang Allah. So, ang Muslim sinasamba si Allah. Parehas ang sinasamba ni Jesus at ng mga Muslim. So, yung isa lang ang ating sinasambahan. Ang nabigla sa atin. So, ito po ang naging linaw bilang isang tao at isang mananampalataya na bakit nga ba si Jesus ang sinasamba ko sa parang si Jesus sinasamba din rin ng mga Muslim. So, bakit ko sasambahin si Jesus kung ang sinasamba niya ay si Allah? So, isipin po natin mga kapatid, ang pagsamba ay Jesus dahil si Jesus ay isang propeta. So, yun ako sa mga Muslim noon. Ano ba si Jesus sa inyo? So, sabi nila, si Jesus ay isang messenger ng daw po. Si Jesus ay isang mensahero, isang propeta. Pero wala sa Biblia, makakasa mo na sinabi ni Jesus na siya ay sambahin mo at walang sinabi si Jesus na siya ay Diyos. So wala po tayo makikita sa Biblia. So, dito po nagsimula ang aking pag-aaral at naliwanagan po ako na iisahin ko na lang po ang aking pagsamba na sinasabay ng si Allah. So, alhamdulillah, nabigyan niyo po ako paano po magsara ang mga Muslim. Sabay-sabay po sila nagsasamba. Yumuyukot. At kapag Jesus, sala si Jesus, paano sumamba?
nagpapatira pa. Nandun po sa Biblia, sa hardin ng mga Gethsemane, kung paano magsamba si Jesus. So po ay nagpapatira pa, katulad po ng mga Muslim, si Jesus. Nagpapatira pa. So, ganun naman po. Inihikayat po namin ng mga kababayan natin na naliwanagan po kayo. Paparalin niyo po o paano po. Dahil hindi po sa isang araw, sa araw-araw ng ating pag-aaral, pagkahanap buhay, hindi na po pera ang ating hinahanap dito. Sana po ay isipin niyo kabilang buhay. So narito po kami mga Muslim para ibalita sa inyo, ipahayag po namin na ang Islam, ang tunay na reliyon, at si Allah ang naging isang dapat natin sambahin. Ang sabi ko na po, maraming salamat po. Jazakallahu khair. Ano si Ustad? Ustad, bro, Aisha.